Good morning to everyone. Muli, salamat sa Panginoon Diyos ngayon pong umaga. Ngayon ay, kung di ako nagkakamali, ay araw ng Friday. Amen. Salamat po sa Diyos. At tunay nga na bagamat sa atin ay mahirap gumising sa umaga sa ganitong panalangin. Pero dito tayo masusubukan ng Panginoon sa pamamagitan ng ating pong pananalangin. Paano tayo magiging tapat sa Diyos. Amen. Salamat po sa Diyos sa inyo pong walang sawang pagsubaybay sa ganitong gawain ng devotional prayer every day. At ang sabi ng Panginoon sa Lucas chapter 18 verse 1, magsipanalangin kayo upang kayo ay hindi manlupaypay. Amen. Ngayong pong umaga, good morning po sa atin pong mga kaibigang mga kapwa, mga pastor, mga disciple at lahat ng mananampalataya. Ganon din sa atin pong mga walang sawang sumusubaybay sa programang ito ng devotional prayer Monday to Saturday. Good morning kapatid kay SG Tomarsi Ramil. Yan, pagpalain ng Diyos ang iyong buong pamilya at abutin ng Diyos ang iyong pangangailangan. Ganon din sa sa taga Samar, pagpalain ka ng Panginoon, sister. At ganun din kay Sister May sa lugar ng Tacloban City. Yan, sa aking buong pamilya, mga anak, ingat kayo dyan. Magpanalangin tayo. Ang Diyos ay sasagot sa ating mga panalangin. Huwag kayong mag-alala at ang panalangin ko ay masundo ko na kayo dyan. Amen? At ngayong umaga, tayo ay wala tayong lakad ngayon. Kaya medyo dahan-dahanin natin ang pag-aaral para mas maunawaan natin. So, kahapon talaga, paspasan po. Salamat sa inyong panalangin dahil nagtagumpay ang aming pong pinuntahang seminar sa chaplaincy. Yeah, kasama natin doon ang mga ilang mga kilalang tao na mga nagtatrabaho sa gobyerno. So, salamat sa Diyos. At panalangin natin na mapasok ulit natin ang mga school at ang mga ospital, mga bilangguan at saka ang mga kabataan. Actually, dati na natin itong ginagawa at nahinto lamang. At ang ating panalangin sama niyo po ako sa panalangin, masundo ko ng buong pamilya ko para makapagsimula na tayo ng gawain dito sa lugar ng Pampanga. Amen? So, salamat po sa Diyos. Good morning kay Pastor Val Serico, na aking pastor, dyan sa lugar ng San Fernando, Pampanga. Pagpalain po kayo ng Diyos, Pastor. At Sister Daisy, ganun din sa iyong mga anak. At ganun din kay Brother JC na nasa lugar ng Korea. Yan, salamat po. At ganun din sa kaibigan natin dyan, sina Sister Elena at Renela sa lugar ng Riyadh. Pagpalain kayo ng Panginoon. At sino pa ba? Ang tito ng aking misis sa lugar ng Shiba, Japan. Yan, si Pastor Edwin Nugar. Yan, patuloy mo siyang i-message. Patuloy mo siyang kumustahin, Sister May. At ganun din ang sina Pastora Melody sa lugar ng Tokyo, Japan. Pastora, patuloy ka lang mag-live streaming. Huwag kang hihinto, huwag kang susuko. Patuloy mo. Pag sinimula ng Diyos, ang Diyos ang tatapos. Amen. Iisa man ang nakikinig, dadalawa man ang nakikinig, kailangan natin magpatuloy. Ang sabi ng Bible, pag napagtiwalaan ka sa maliit na bagay, pamamahalain ka sa maraming bagay. Amen? At ito ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin ngayong pong umaga. Yan, salamat po sa Panginoon. Hallelujah. Muli, bago natin batiin ulit ang ating mga kaibigan, ay tayo muna ay mananalangin sa Diyos sa ating pong pagpapatuloy. Magpipray muna tayo. Hallelujah. Lord, kami po ay humihingi ng tawad sa oras na ito. Kami po ay nagpapakumbabang lumalapit sa iyo, Diyos. At ang aking panalangin, O God, sa oras na ito, patuloy niyo po kaming tulungan, gabayan, bantayan ang aming pong paglilingkod sa iyo. Tulungan niyo po ang mensahe na ito, O Diyos. Maging pagpapala po ito sa iba't ikaw ang mangusap, ikaw ang magsalita. Kulang po ako sa karunungan at kaalaman, Panginoon, ng ngayon lingkod, O Diyos. Sangkapan mo ng iyong Espiritu, O Diyos. Anumang katanungan namin sa aming pong mga puso't isipan, Panginoon, na ikaw po ang sumagot, dakilang Diyos. At minsan pa, O Diyos, sa mga tao nagtitiwala sa iyo, mga anak mo nagtitiwala sa iyo, Panginoon. Ikaw po ang manguna, Panginoon. Sa umagang ito, Panginoon, bago po kami humingi, O Diyos, nais ka namin pasalamatan. Nais ka namin sambahin sa Espiritu at katotohanan, O Diyos. Salamat po sa ibinigay mong buhay. Salamat sa ibinigay mong kalakasan. Salamat po sa ibinigay mong pag-iingat, pagpapala, pabor sa aming buhay, Panginoon. Kulang po ang aming pasasalamat na ito kumpara sa mga bagay na iyo pong ginagawa. Kumpara sa mga bagay na iyo pong ninanais sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon o Diyos. Kulang ang aming pagtatrabaho. Kami po ang nahihiya, O Diyos, sapagkat hindi namin magawa ang mga bagay na iyo pong nais. Kulang ang aming mga ginagawa, pero ikaw ay sapat-sapat ang iyong ginagawa sa aming buhay.
Pag yung buhay namin sa iyo utang, Panginoon, at ito ibabalik sa iyo, O Diyos. At ang aming panalangin, bago man ito bumalik, ay ito magamit namin sa karapat-dapat na buhay sa iyong nais na plano, Panginoon, O God. Oh, glorify your name, Jesus, my Lord, my God, my King. Hallelujah. At patuloy kang maghari sa aming buhay, Panginoon. Sa aming puso, O God, sa aming isip, O Diyos. Hallelujah. Tulungan niyo po ang bawat mga pamilyang nakikinig nito, Panginoon, O God. Nanonood ng live streaming nito. I-bless niyo po sila, O God. Hallelujah. Gisingin mo sila sa mabuting balita, O God. Magkaroon po kami ng uhaw at gutom sa iyong mga salita, Panginoon, O God. Hanapin ka namin, ikaw may sabi. Magsihanap kayo at kayo ay makakasumpong. Kumato kayo at kayo bubuksan, sapagkat binubuksan ng Diyos ang bawat kumakato at nakakasumpong ang bawat humahanap. Lord, salamat po. Ang dalangin namin, Panginoon. Masumpungan niyo po kami, O Diyos, at masumpungan ka namin, O God. Oh, hallelujah. Purihin ka, Panginoon, O God. Hallelujah. You are worthy to be praised, my Lord, my God, my King. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Glory, glory, glorify your name, Jesus. Maghari ka, O Diyos, sa aking puso. Unang isip ko'y baguhin mo upang maging ganap ang kalooban mo sa buhay na hiram sa'yo. Maghari ka, O Diyos, sa aking puso. Unang isip ko'y baguhin mo upang maging ganap ang kalooban mo sa buhay na hiram sa'yo. Maghari ka, O Diyos, maghari ka, Jesus. Ang puso ko at kaluluwa ay alay sa'yo. Sa pag-ibig at biyaya ay naligtas ako. Maghari ka, O Diyos, maghari ka sa buhay ko. Maghari ka, O Diyos, maghari ka, Jesus. Ang puso ko at kaluluwa ay alay sa'yo. Sa pag-ibig mo't biyaya ay naligtas ako. Maghari ka, O Diyos, maghari ka sa buhay ko. Lord, salamat po, Diyos. Tunay nga na sa pag-ibig mo at biyaya at habag, O Diyos, ay naligtas kami, O God. Nakakilala kami sa iyo, Panginoon, sa pamamagitan ng pamamaraan ng live streaming ito at sa ibang mga mangangaral, O Diyos. Salamat sa mga pastor na nagtyaga sa amin. Salamat sa mga pastor, Panginoon, na nag-alaga sa amin, O God. Hallelujah, Jesus. Nagtiis, Panginoon, ng sakripisyo para sa amin, O God. At lalagin, salamat sa iyong sakripisyo, Panginoon Diyos, sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Hindi po kami karapat-dapat, O God, na dapat sana'y kami ang ipamo sa krus. Subalit dahil sa pag-ibig mo, Panginoon, ikaw ang sumalo, dakilang Diyos, Lord. Kaya ngayon pong magandalangin namin ang mga bagay na ginawa mo, hindi mo na nakabuluhan, O Diyos, kundi kami magawa namin paglingkuran ka, magawa namin sambahin ka, magawa namin pasalamatan ka everyday ng aming buhay, Panginoon, O Diyos. Hindi lamang kami, kundi ng aming mga asawa, kundi ng aming mga anak, O God. Tulungan niyo po ang aming mga anak makakilala sa iyo. Tulungan niyo po ang mga batay maturuan namin ng iyong mga salita, dakilang Diyos. Oh, glorify your name, Jesus, King of Kings, Lord of Lords, God, my King, hallelujah. Para pag dapat kang sambahin, luwalhatiin mo yung umaga, Panginoon. Ikaw ang pinagmumula ng pagpapala, ikaw ang pinagmumula ng biyaya, ikaw ang pinagmumula ng lahat ng resources na kilang Diyos. Oh God, hallelujah, King of Kings, Lord of Lords, God, my King. Sa pag-ibig mo't biyaya ay naligtas ako. Maghari ka, O Diyos, maghari ka sa buhay ko. Maghari ka, O Diyos,
Jesus, ang puso ko at kaluluwa ay alay sa'yo. Sa pag-ibig mo't biyaya ay naligtas ako. Maghari ka, O Diyos, maghari ka sa buhay ko. Amen, amen, hallelujah. Purihin ng Diyos. Salamat po sa Panginoon, amen. Salamat po. Good morning po sa ating pong mga kaibigang pastor dyan sa lugar ng Samar, Catbalogan City, kay Pastor Rene Toslok. Pagpalain po kayo ng Panginoon dyan sa lahat ng kapatiran at sa lahat ng iyong mga anak, kasama ang iyong mga asawa. Hallelujah. Salamat sa Diyos. At namimiss ko sa lugar na yan, sa lugar ng Catbalogan City. Talagang naikot ko yung lugar na yan. Talagang halos lahat ng iskinita dyan sa Catbalogan City, walang lulusot sa akin dyan. Lahat yan, dinaanan ko. Lahat yan, ginalugad ko. Talagang sa dakay ng pag-ibig ng Diyos. Amen. At ganun din, ating binabati ngayong umaga mga kapatid. Ang tawag nito, ang ating mga kapatiran dito sa lugar ng Pampanga. Hindi ko man po kayo kilala lahat, pero kilala kayo ng Diyos. Amen. Hindi ko man maabot po ang inyong pangailangan, maaabot po ng Diyos. Salamat po sa pamilya Chua na patuloy tumutulong sa gawain ng Diyos. Ang kanyang mga kapatid, ang kanyang mga anak, o God, ay patuloy mong gamitin sa iyong makapangyarihang kaparaanan ng Diyos. At ang aming pag-ibig ay hindi mawala sa iyo, Panginoon. At dalangin ko, dakilan Diyos, ang iyong pag-iingat, ang iyong proteksyon sa kanyang mga kapatid, o God, sa kanyang mga anak, o God. Ganon din kay Sister Big Chua, Panginoon. Dalangin ko ang kagalakan at kasiyahan sa kanyang puso. Lagi mong ilagay, lagi mong ibigay, o Diyos. Hindi mo siya pagkukulangin sa lahat ng bagay. Hallelujah. Salamat. Ngayon pong umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, mga kaibigan kong pastor dyan sa lugar ng Tacloban City, Samar at Bohol, at Dumaguete City, at dito sa lugar ng Luzon, pagpalain po kayo ng Panginoon Diyos. Amen. At sa mga pamilya, bago po tayo mag-aral, siyempre, gaya ng lagi po natin ginagawa, tayo po'y bumabati. At malaki po nagagawa ng live streaming na ito. Dahil sa live streaming na ito, meron po mga mananampalatayang hindi na po natin kakilala, bagamat hindi sila nanonood ngayon dahil sila siguro natutulog. Malaki po nagiging nagagawa ng live streaming na ito dahil meron po mga sumusubaybay na mga bagong mananampalataya, kahit dadalawa yan, kahit isa yan, ay libong anghel ang nagagalak at nagpapasalamat po sa live streaming na ito. Salamat po sa Diyos. Pasalamatan natin ang Panginoon ngayong umaga sapagkat ibig sabihin niyan, mahal ka ng Diyos ngayong pong umaga. Amen. At ang ating panalangin ngayong pong umaga, lagi po tayong tumawag sa Diyos, lagi tayong magpakumbaba sa Diyos sapagkat ang Diyos po ang magbibigay ng lahat ng ating pong pangangailangan. Okay, sa lugar ng Sariaya, Quezon, ang pamilya Galang, patuloy pong pagpalain ng Diyos ang inyong hanap buhay, ang inyong mga business, o God. At ang pamilya Camposano sa lugar ng Aboyog, Leyte, yan. At si Sister Elena Camposano, nandun po siya ngayon sa lugar ng Riyadh, humihingi siya ng panalangin na siya ay makauwi na dito sa Pilipinas nang walang magiging problema. Sister Elena, lagi ka namin pinapanalangin sa Diyos. At si Sister Renila, yan. At ganun din ang pamilya Manipol sa lugar ng Calamba, Laguna. Ang pamilya Oroga sa lugar pa rin ng Laguna. At ganun din si Brother Jason Laurente at si Sister Malu. Lalo kayong pagtibayan ng Diyos ang inyong pagsasama, kasama ang inyong mga anak. At si Brother Edwin Ugar sa lugar ng Shiba, Japan. Pagpalay kayo, Pastor ng Diyos, sa lugar ng inyong pong pinagmimestrehan. At si Pastor Ramiro din sa lugar ng Tokyo, Japan. Pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. At si Mrs. Velasco sa lugar ng Tarlac. Yan, ganun din si Brother Arnold sa lugar ng Dumaguete City. At ganun din si Brother Byron. Yan, kapatiran po namin dito yan. Ganun din si Brother Arvin, taga-Samar po ito. Ngayon ay nasa lugar ng Cavite. Brother Arvin, paingatan ka ng Diyos sa iyong pagtatrabaho. At si Sister Annalyn sa lugar ng Binyan, Laguna. Pagpalain po kayo ng Diyos. At lahat ng pastor, ngayong umaga, good morning po. Lahat ng pastor, Luzon, Visayas, Mindanao. Magkakaiba man tayo ng fellowship, pero isa lamang ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen. Muli, sa pamilya Manipol, pagpalain po kayo ng Panginoon Diyos. Sina Brother JB at Brother JR, ganun din ang iyong pamilya. Si Brother Rogelio Manipol, pagpalain po kayo ng Diyos. At ganun din si Pastor Mario sa lugar ng Kapas, sa kanyang anak, si Pastor JR, Pastor Pladi, Pastor Bal Serico. Pagpalain ng Panginoon Diyos ang inyo pong ministry, Pastor Bal Serico. Patuloy kayong gamitin ng Panginoon at ipakita ng Diyos ang mga dakilang bagay na nais pa niyang gawin dito sa lugar ng Pampanga City. Amen.
Hallelujah. Patuloy niyo rin po kaming isama sa panalangin. Magkaroon na po ng medyo lumuluwag na po yung Maynila. Isama niyo po kami sa panalangin na ang inyong pastor na masundo ko na po ang aking anak. Sabi nga ni pastor, meron ng lahat ay i-prepare ng Panginoon, pati ang pangangailangan nating pinansyal sapagkat hindi po biro ang pumunta doon sa lugar ng Tacloban. Pagtawid pa lang po sa dagat, magbabayad na tayo ng 2.5 sa sasakyan. Sa sasakyan pa lang yan. Kaya tayo po ay laging manalangin sa Diyos. Pero maliit na bagay lang yan. Amen? Walang mahirap sa Diyos, walang imposible sa Diyos. Kayang ibigay ng Diyos ang lahat ng pangangailangan. Sasama din natin sa panalangin mamaya ang AFP, PNP, Marines at saka Task Force, ganoon din ang mga lahat ng security at lahat ng mga doctors, mga OFW at ganoon din ang mga nurse. Amen? At ang ating presidente, bigyan ng Diyos ng karunungan at kaalaman sapagkat mula sa pinakamataas na namumuno, ipag-pray natin na mula sa pinakamataas na namumuno hanggang sa pinakamababa ay magkaroon sila ng takot sa Diyos. Dahil kapag sila nagkaroon ng takot sa Diyos, magkakaroon ng pagbabago ang ating bansa. Amen? Ang tunay na pagbabago, hindi po masusumpungan niya sa presidente. Ang pagbabago lamang ay masusumpungan natin sa Diyos. Amen? Ang tunay na pagbabago. Kung nais po natin ang pagbabago sa darating na 2022, ako po ay mangangampanya sa inyo ngayong umaga. Sa darating na 2022, wala po tayong ibang iboboto, kundi ang pangalang Jesus. Amen? Dahil kapag ibinuto ng mga tao ang pangalang Jesus, doon lamang magkakaroon ng kapayapaan. Amen? Ang sabi ng mga ang sabi ng Diyos, ang mga taong ito, hanap ng hari, hanap ng mga mamumuno, gusto ng pagbabago. Hindi po alam ng mga tao, ang pagbabago nasa Diyos lang. Amen? Nasa Panginoon ang pagbabago. Hallelujah. Praise God, purihin ang Panginoon. Ganon din sa pamilya Chavez dyan sa lugar ng Cavite, Quezon at Laguna. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ganon din sa buhay ng bawat isa sa atin. Praise God. Ito po pag-aaralan natin ay dahil tuwing umaga devotional prayer, may mga mix po itong pangangaral. Meron pong mix. Pero ang priority po natin ay prayer. Amen? So, salamat sa Diyos. Brother JC Serico sa lugar ng Korea, patuloy kang ingatan ng Diyos, gabayan ng Diyos, ang pagpapala at pag-iingat ng Diyos at ang kanyang pabor ay laging ilagay sa iyo ng Panginoon Diyos. At tayo lumago sa pananampalataya. Amen. Habang tayo tumatagal, lalo tayong kumakapit sa Diyos. Habang tumatagal, tayo ay lalong maglingkod sa Diyos. Huwag natin kalilimutan ang Panginoon. Amen. Dahil nakakahiya sa Panginoon. Matapos tayong iligtas, ingatan at pagpalain, huwag po tayong makakalimot sa Diyos. Gawin na po ninyo itong habit. Ang lagi nyong hanapin ang Diyos, ang laging mauhaw sa salita ng Diyos, at laging magutom sa salita ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Ngayon pong umaga mga kapatid, tayo po ay mag-aaral ng maikling pangangaral. Ang Diyos po ang magpala sa buhay ng bawat isa sa atin. Aklat ng Habakuk, Kapitulo 1, talatang 1 hanggang 10. Pero verse 1 lamang ang babasahin ng inyong pastor para po tayo ay maging mabilis. At yung mga highlights na mga kwento na lang ang ating ibibigay para magkaroon po tayo ng idea sa ating pag-aaralan. Amen. Praise God. Sabi po dito, Aklat ng Habakuk, Kapitulo 1, talatang 1. Ganito po ang pagkasabi ng mabuting balita sa King James Version. Hallelujah. Okay, wait. Meron pa tayong nalimutan. Sorry. Sa lugar ng Catbalogan City, Pastor Paul Lapura, patuloy kayong pagpalain ng Panginoon sa inyo pong association ng mga pastor dyan. Pastor Rodel, Pastor Jeremiah, at Pastor Samuel Arribalo. Sa lahat ng mga taong ginamit po sa akin, ang ako'y nandyan sa lugar ng Catbalogan City. Kulang po ang aking pasasalamat at ang inyong pastor hindi po perfect. Bagamat ako'y may mga bagay na minsan sumasablay, nagkakamali. Pero lahat po ng mga pastor na ginamit sa akin po dyan, ako po'y nagpapasalamat sa inyo. Ganon din kay Pastor Rene Toslok sa lugar, dyan sa lugar ng Catbalogan, dyan sa lugar ng Isla. Salamat Pastor, salamat sa lahat ng inyo pong naging tulong. Salamat sa Panginoon. Ganon din sa inyong buong pamilya. Ibalik ng Diyos sa inyo na siksik, liglig, umaapaw pa. Alam ninyo ang naging buhay ko dyan sa Catbalogan. Alam ninyo kung gaano kahirap ang mag-ministry dyan. At talagang hindi nangangahulugan tayo ay sumuko. Gagamitin tayo ng Diyos sa iba-ibang pamaraan. Amen? At patuloy ko po kayong ipapanalangin araw-araw. Mula nang ako'y magsimula dito hanggang sa matapos ang aking panalangin, hanggang matapos ang ating buhay dito. Huwag matigil ang live stream nito. Everyday ay maging lifestyle na po natin. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At ito pong ginagawa natin, pwede nyo po itong i-share sa iba. Kung kayo po pinagpala at i-share nyo po ito sa iba. Amen. Para ang inyong mga kaibigan ay maging pagpapala din po tayo. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Habakuk chapter 1, beginning verse 1 hanggang 10. Pero verse 1 lamang po ang ating babasahin para maging madali po tayo. Sabi dito,
O Panginoon, hanggang kailan ako dadaing at hindi mo ko diringgin? Ako'y dadaing sa iyo dahil sa pagdadahas at hindi ka nagliligtas. Tayo manalangin, Panginoon, basbasan niyo po ang mga talatang ito. I-bless niyo po, dakilang Diyos, ang iyong salita. Ikaw ang manguna, ikaw ang mangusap, ikaw ang magsalita, ikaw ang magturo, ikaw ang gumawa, ikaw ang maghimala. Sa mga mananampalatayang makakapanood ng live streaming na ito, ito'y maging pagpapala sa buhay ng bawat isa. Salat man kami sa bilang, hindi po kami marami, Panginoon. Dalangin namin gaya ng lagi kong prayer, O Diyos, punuin niyo po kami ng iyong banal na Espiritu. Ang aking panalangin sa bawat pagtitipon every Sunday, Panginoon, maranasan namin ang iyong pagkilos, maranasan namin ang iyong presensya, maranasan namin ang iyong dakilang kapangyarihan, dakilang Diyos. At excited po kami, Panginoon, na every Sunday, every Wednesday, every day ng aming pong paglilingkod sa iyo. Excited po kami sa mga dakilang bagay na gagawin mo. Bagamat mahirap, Lord, pero alam ko po kung bakit nakakaya namin dahil tinutulungan niyo po kami. Hindi po kami nag-iisa. Ang sinamang may karamdaman, bigyan niya po ng kagalingan ngayong umaga. At ang sinamang maraming problema, bigyan niya po ng kasagutan, Panginoon. Lahat lang ng lulupaypay, bigyan mo ng kalakasan, dakilang Diyos. At lahat lang ng hihina ay muli mong ibangon, Panginoon God. Lord, ang mga dating umaapoy na ngayon ay baga na lang. At ang mga dating nagbabaga ngayon ay abo na lang. Ang aking panalangin, Panginoon, muli mong ibalik ang iyong banal na Espiritu sa buhay ng bawat isa. Muli mo silang pag-alabin, muli mo silang paapuyin sa paglilingkod sa iyo, dakilang Diyos. Pinupuri ka namin sa pangalan ng Jesus. Amen, amen, hallelujah. Ngayon pong umaga, mga kapatid, tayo po ay mag-aaral ng mabuting balita. Pag-aralan po natin yung mga bagay na hallelujah. Purihin ang Panginoon Diyos. Paano tayo mag-aantay sa sagot ng Diyos sa ating pong mga panalangin? Paano tayo mag-aantay sa sagot ng Diyos sa ating pong mga panalangin? Ito po ang pag-aaralan natin ngayon pong umaga. Dito makikita po natin si Habakuk. Si Habakuk ay pinahintulutan ng Diyos yung sila ay masakop sapagkat nais ng Diyos na maunawaan ni Habakuk na ang Diyos ay may ginagawa everyday ng kanilang buhay, na si Habakuk sa haba na ng kanyang panalangin, haba ng araw, haba ng buwan, o sabihin natin haba ng taon, ang Diyos ay nananahimik sa panalangin ni Haring Habakuk. At dahil ang Diyos ay nananahimik, ay dahil nagkaroon po ng tinatawag na ang mamamayan doon ay nagkaroon ng sobrang kasamaan. Ang mga tao sa panahon ni Habakuk ay nagkaroon ng sobrang kasamaan, sobrang kalupitan, pagmamataas, nagkaroon ng karahasan, at nagkaroon ng pagbaba ng imoralidad. Ibig sabihin, sa panahon ni Habakuk, ang mga tao ay sobrang naging masama. At alam natin sa ating pong panahon ngayon, ang ating pong daigdig na ginagalawan ay pasama ng pasama. At ito ay tanda ng pagbabalik ng ating pong Panginoon Diyos. Amen? At ngayong umaga, ang ating pong pag-aaralan, paano tayo mag-aantay sa sagot ng Diyos sa ating pong mga panalangin. Kailangan maintindihan po natin ito, kailangan maunawaan natin ito. Dahil ang mga tao, ang mananampalataya, lalo higit kung ikaw ay mananampalataya, kapag hindi mo naingatan ito, kapag hindi mo naintindihan ito ngayong umaga, ay tayo ay nanghihina, tayo nanlulupaypay, sapagkat tila baga ang Diyos ay walang sagot sa ating mga panalangin. Tila baga ang Diyos ay walang ginagawa sa ating pong mga panalangin. Pero ngayong umaga, mga kapatid, napakaganda ng mensahe ng Panginoon Diyos. Ang sabi dito, sa aklat ng Habakuk chapter 1, pababang talata, ang mga tao doon ay naging masama kung kaya't ang Diyos ay hindi sumasagot sa kanilang mga panalangin. Ang mga tao ay nagkaroon ng karahasan, nagkaroon ng matinding pagkakasama at pagmamataas sa kanilang mga sarili. Nagmataas ang mga tao sa kanilang mga sarili, kaya ang Diyos ay walang sagot sa kanilang mga panalangin. Nagkaroon ng tinatawag na karahasan, ng patayan at kung ano-ano pa sa panahon ni Habakuk. At ang sabi doon, ang immoralidad ng tao ay pababa ng pababa. Ano makikita nating aral dito? Sa ating bundong ginagalawan, ganoon na rin po. Ang ating immoralidad ay pababa ng pababa sa ating pong kapanahunan ngayon. Dahil bata pa lamang talaga namang ang mga kabataan ay pababa ng pababa ang kanilang moral. At nais ng Diyos sa bawat isa sa atin na ito'y magre-reflect sa buhay ng bawat isa sa atin na kung kaya't ang ating mga panalangin ay hindi ibinibigay ng Diyos.
ay ipinapaunawa sa atin ng Diyos ngayong pong umaga na papaano tayo mag-aantay sa sagot ng Diyos sa ating pong mga panalangin. Ako po'y naniniwala, marami po tayong ipinagpipray, pero ang Diyos ay wala pang sagot. Amen? Wala pang sagot. Ano ang pinagpipray mo ngayong umaga? Ano ang pinapanalangin mo ngayong umaga? Ano ang hinihingi mo ngayong umaga na hindi pa dinirinig ng Diyos? Ang sabi dito, sa panahon ni Habakuk, ang mga tao ay nagkaroon ng pagmamataas. Baka meron tayong hinihingi na matapos sa ating makuha, tayo ay nakikita ng Diyos. Pag ibinigay ko sa taong ito, magmamataas ito. Pagka binigay ko ito kay sister, pag binigay ko ito kay brother, magmamataas ito. Inaalay ng Diyos ang ating puso. O di kaya, pagka binigay ko ito sa taong ito, baka hindi nito makayanan i-handle. Mayroon pong mga panalangin kasi na hindi agad ibinibigay ng Diyos dahil hindi natin kayang i-handle. Halimbawa, ikaw ay pastor. Pray ka ng pray. Lord, bigyan niyo po kami, Panginoon, ng maraming member. Bigyan niyo po kami ng maraming member dahil ang member mo ay lilima. Nagpipray ka, Lord, gusto ko po, Lord, ng bigyan niyo po sa akin member, Panginoon, ay 80. Lord, bigyan niyo po ako ng 80. Ay tapos ang iyo namang upuan sa simbahan ay 10. Saan mo ilalagay yun? Tapos ang iyong simbahan ay ang kasya lamang ay 40. Saan mo ilalagay yun? Kailangan ng pastor marunong mag-isip. Kailangan ng leader marunong mag-isip. Kung humihingi ka ng maraming mananampalataya, kung humihingi ka ng 1,000 mananampalataya, dapat ang utak mo 1,200. Dahil kung hihingi ka ng 1,000 mananampalataya at ang iyong utak ay 100, hindi mo kakayanang i-handle yun. Kaya mayroong mga panalangin tayo na kinakailangan ay mapag-aralan natin. Ito ba'y tumutugma? Ito ba'y kaya ko? Dahil nakikita ng Diyos, kung doon sa 10 member natin, doon sa 15 member natin, hindi mo siya kayang i-handle, magulo ang iyong isip, palagi kang high blood, palagi mainit ang ulo ng pastor, paano ka bibigyan ng Diyos ng marami? Na yung 10, hindi mo kayang unawaan, hindi mo kayang intindihin. Amen? Ako'y nangungusap sa lahat ng mga pastor, sa lahat ng mga mananampalataya. Hindi tayo bibigyan ng Diyos ng maraming mga member kung tayo ay mainitin ng ulo. Amen? Nais ng Diyos sa bawat isa sa atin. Papaano mo sila uunawain, papaano mo sila iintindihin ngayong umaga. Hallelujah. Ang mga tao ay nagkaroon ng pagmamataas. Nagkaroon ng karahasan, bumaba ang mga immoralidad. Dahil dito, inisip ni Habakuk na sa mga bagay ng mga pangyayaring ito, hallelujah, na ang Diyos ay hindi sumasagot sa kanyang mga panalangin. Ang sabi ni Habakuk, bakit gano'n ang tagal ko na nagpipray? Palagi na lamang kaming sinusugod ng mga kaaway, palagi na lamang kaming nagiging alipin, palagi na lang hindi kami makaalis sa aming kalagayan. Bakit ang Diyos ay tahimik? Ako naman ay naglilingkod sa Diyos, ako naman ay sumasamba, ako naman ay nagpupuri sa Diyos, ako naman ay nananalangin sa Diyos. Bakit kaya ang Diyos ay tahimik? Yun yung heart ni Habakuk. Yun yung heart ni Habakuk. Sabi niya, bakit kaya ang Diyos ay tahimik palagi sa akin? Sabi dito sa Habakuk chapter 1 verse 2, sabi doon, hanggang kailan ako hihingi baga sa inyo? Hanggang kailan ako dadaing upang ako'y iligtas mo sa karahasan? Nagtatanong na si Habakuk sa Diyos. Sabi niya, Lord, hanggang kailan ba ako hihingi sa iyo? Hanggang kailan ba kami magiging alipin? Hanggang kailan mo ba kami pahihirapan sa aming kalagayan? Ako naman ay naglilingkod sa iyo. Ako naman ay nagiging tapat sa iyo. Ako naman ay laging tumatawag sa iyo everyday. Hanggang kailan mo kami pahihirapan? Ito ang buhay ni Habakuk. Nagkakaroon siya ng tanong sa Diyos. Ilang kaya sa atin ngayong umaga, aminin mo man o sa hindi, mga kapatid, minsan nagtatanong na tayo sa Diyos. Amen? At hindi po masamang magtanong. Maganda nga yun, nagtatanong tayo sa Diyos eh. Amen? Basta ang mahalaga, hindi po tayo nagagalit sa Diyos. Nagtatanong lang. Amen? Kaya yung pong sinasabi ng religion, sabi doon sa tanong, nung pong si Jesus Christ ay nakapako, sabi, Ama! Bakit niya po ako pinabayaan? Ang pangunawa ng Roman Catholic doon, sabi ng mga religion, bagamat hindi lahat sabi ng mga religion, bakit ang Diyos si Jesus kung siya ay Diyos na? Bakit siya ay pinabayaan ng Diyos? Bakit hindi ang Diyos sumagot sa kanyang panalangin? Nang sabi ng Diyos, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Bakit ang Diyos ay hindi ko sumagot sa panalangin? Bakit pinabayaan siya ng Diyos? Bakit hinayaan siya ng Diyos? Bakit sinisisi siya ang Diyos, Ama? Bakit mo ako pinabayaan? Bakit na sinisisi ang Diyos, Ama? Hindi niya po sinisisi ang Diyos, Ama. Ang sabi niya sa word, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Hindi niya sinisisi ang Ama. Nagtatanong lang siya sa Ama. Bakit siya pinabayaan? Hindi niya sinisisi. Nagtatanong lang. Amen? Ngayong umaga, hindi tayo nagagalit, hindi tayo naiinis na sabi natin, Lord, bakit wala pa pong sagot sa panalangin? Nagtatanong lang tayo sa Diyos, hindi tayo nagagalit. Amen? At ito ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ang lagi tayong magtatanong sa Kanya. Ibig sabihin gusto ng Diyos, laging maalala natin siya.
sa buhay ng bawat isa sa atin. Uulitin ko po, gaya ng natalakay ko po noong nakaraan. Bakit hindi ang Diyos nagbigay sa atin ng sakto? Bakit hindi ang Diyos nagbigay sa atin ng sapat-sapat? Sapat na budget mo pang isang linggo, sapat na budget mo pang isang buwan, sapat na budget mo pang isang taon, pang 3 taon, pang 4 na taon, for life na budget. Bakit hindi niya yung ginawa sa atin? Dahil ang gusto ng Diyos, araw-araw tayong tatawag sa Kanya, araw-araw tayong magtitiwala sa Kanya, araw-araw tayong maghihintay sa Kanya, at araw-araw natin siyang kausapin. Amen? Dahil kung ibibigay sa atin ng Diyos ang lahat ng bagay, sapat-sapat tayo sa lahat ng bagay, hindi mo na magagawang pasalamatan ng Diyos, hindi mo na maaalala ang Diyos, kasi sapat-sapat ka na. Pero ang isang taong totoong Kristiyano, totoong mananampalataya, amen? Kahit ikaw ay sapat-sapat, meron ka man o wala, lagi ka magpapasalamat sa Diyos, lagi ka magpupuri sa Diyos, at lagi ka mag-aantay sa iyong pangapanalangin. Amen. Si Habakuk sabi doon, hanggang kailan ako hihingi sa iyo, O Diyos? Hanggang kailan mo baga ako titiisin? Hanggang kailan mo baga ako ipapagapos sa kahirapan na ito? Sabi niya, Lord, hanggang kailan ako? Ayan, minsan ganon sa mga binata at mga dalaga. Sabi ng kanilang prayer, Lord, ako'y matanda na, 26 na ako, 30 years na ako, 36 years old na ako, 40 years old na ako, Panginoon. Hanggang kailan ba ako magiging single? Yan yung mga tanong ng mga wala pang asawa. Hanggang kailan ba ako magiging single? Kailangan marunong kang i-handle yan. Amen? At ano pa? Lord, hanggang kailan ba ako mayroong trabaho? Bakit hanggang ngayon wala pa akong trabaho? Lord, bakit hanggang ngayon wala pa akong trabaho? Nagpe-pray naman ako sa Lord, bakit hanggang ngayon wala pa akong trabaho? Ang tanong ng Diyos, bakit naghahanap ka ba ng trabaho? Baka kaya ka walang trabaho, nandiyan ka lang sa inyo, at hindi ka naman nag-a-apply. Paano ka bibigyan ng trabaho? Paano sasagot ang Diyos sa ating panalangin? Nakahanda ang lahat ng trabaho, pero ayaw mo mag-apply, ayaw mo maglakad. Paano ka kikilos? Amen? Lahat nakaprepare yan. Ako'y naniniwala, maghanap ka ng trabaho, maraming trabaho. Kahit dito sa lugar ng Pampanga, kahit bukas kung gusto ko magtrabaho, meron akong trabaho. Depende yan sa iyong kalagayan, depende yan sa iyong pag-i-interpret sa gawain ng Diyos, sa kalooban ng Diyos. Amen? Ang iba naman, sabi niya, Lord, kung ikaw ay merong karamdaman, Lord, bakit ako may sakit pa hanggang ngayon, Lord? Bakit hindi pa ako gumagaling, Panginoon? Hanggang ngayon may sakit pa ako, Lord. Nagkakaroon po tayo ng tanong. Marami tayong tanong sa Diyos. Dahil ang tagal ng Diyos sumagot sa ating panalangin. Lord, hanggang kailan niyo po ako bibigyan ng karamdaman? Bakit hindi pa po ako gumagaling, Panginoon? Hindi ka pa pinapagaling ng Diyos. Alam mo kung bakit? Kasi ang gusto ng Diyos, bago kanya pagalingin, makasigurado ang Panginoon na kapag ka gumaling ka, hindi mo na makakalimutan ng Panginoon. Bakit? Maraming taong lumapit sa Diyos, matapos kayong pagalingin, hindi na kayo nakaalala sa Diyos. Magaling ka lang pagka wala kang karamdaman. Pag meron ka ng karamdaman, ayaw mong tumawag sa Diyos. Amen? I'm sorry to tell you, hallelujah, pag hindi natin maunawaan ang mabuting balita ng Panginoon Diyos. Ang sabi ko nga, practical po kami magturo. Practical, radical. Tanggapin mo ito, hindi ngayong umaga. Ito ang sinasabi ng Diyos. Pero pag tinanggap mo ito, pagpapalain ka ng Panginoon. Kasama ang iyong mga anak, kasama ang buong mong pamilya. Huwag masaktan ang ating puso pag tayo kinukorek ng Panginoon. Minsan bakit ang Diyos ay hindi sumasagot sa ating pangpanalangin? Kasi pag tayo kinukorek, nagre-reklamo tayo. Itong aking anak na ito, maramdamin. Katulad ni Habakuk, maramdamin. Sabi niya, Lord, bakit gano'n ang buhay ko naman? Ang dami namang mga taong sumusunod sa akin. Naglilingkod naman ako sa iyo. Gumagawa naman ako sa iyo. Nag-aalay naman ako sa iyo. Bakit nasasakop pa kami ng aming mga kaaway? Bakit hindi ka sumasagot sa panalangin namin? Nagtatanong si Habakuk. At ako'y naniniwala ngayong umaga, nagtatanong ka rin sa Diyos. Aminin mo man ito sa hindi, nagtatanong ka sa Diyos. Minsan, amen? Kaya merong kanta gaano kadalas ang minsan? Gaano kadalas ang minsan sa ating pong pagtatanong? Hallelujah, purihin ang Panginoon. Ang Diyos ay sasagot sa ating pong mga panalangin. Amen? Sabi dito, Lord, hanggang kailan mo ba ako gagamitin sa church? Maraming tanong. Kaya yung iba nagpupursige na. Sabi niya, Pastor, kailan mo ba ako gagamitin? Huwag mong i-endorse ang iyong sarili. Hayaan mong ang Diyos ang maglagay sa iyo. Dahil kapag ikaw lang ang may gusto sa ministry mo, mapapagod ka. Nahihirapan ka. Gusto mo palagi nandun sa unahan. Ang problema, hindi tama ang iyong puso. Amen? Ang ibang simbahan, ang kanilang ginagamit, pag naalaman nila magaling kang tumugtog, magaling kang umawit, magaling ka sa lahat, sabi ng pastor. Kahit ikaw ay bago mananampalataya, sabi ng pastor, aba, pwede yan. Gamitin natin yan sa church para maging tapat yan sa church. Kahit siya'y bago, gamitin na natin sa church para siya'y maging tapat sa Diyos. Mali. Mali yun. Sa atin, bago natin gamitin, maging tapat ka muna sa Diyos at saka kita gagamitin. Amen? Yun ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin. Dapat maunawaan ito ng mga disciple Dapat maunawaan ito ng mga leader.
Hindi ka ginagamit sa unahan para ka maging tapat. No. Maging tapat ka muna sa Diyos at doon ka gagamitin ng Panginoon. Amen. Ito ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin ngayong pong umaga. Minsan marami tayong tanong, ba't hindi ako ginagamit sa ministry? Bakit kaya ako'y binaba? Bakit kaya? Bakit kaya? Bakit kaya? Huwag ka nang magtanong. Ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin, maunawaan natin. Sa lahat ng bagay, mayroong inaayos ang Diyos. Lahat ng bagay, mayroong inaalis ang Diyos. At isang araw, mawala ka man, muli kang ibabalik ng Diyos. Paano tayo ibabalik ng Diyos? Pagtama ng ating puso sa ating pagdalingkod. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon Diyos. Sabi nito, kailan kaya maaayos ang aking pamilya? Nagtatanong tayo kung ang ating pamilya ay magulo, kung ang ating asawa ay magulo, kung ang ating anak ay magulo. Nagtatanong tayo sa Panginoon. Bakit kaya kung kailan ako'y naging Kristiyano, kung kailan ako'y naging born again, kung kailan ako'y naglilingkod sa tunay na Diyos, bakit kaya kami nag-aaway-away ng aking pamilya? Bakit kami nagkakagulo ng aking pamilya? Bakit ang Diyos ay hindi sumasagot sa aking panalangin? Sa gitna ng aking katapatan, ng aking asawa nagiging hadlang sa paglilingkod ko sa Diyos. Ang aking mga anak nagiging hadlang sa pagdalingkod ko sa Diyos. Tandaan niyo po. Take note. Ang asawa natin ay hindi hadlang sa gawain ng Diyos. Ang anak natin ay hindi hadlang sa gawain ng Diyos. Ang pamilya natin ay hindi hadlang sa gawain ng Diyos. Sila ay pagpapala sa gawain ng Diyos. Kailangan mo lang maunawaan, kailangan mo lamang maintindihan. Ang asawa ay pagpapala, ang anak natin ay pagpapala, ang pamilya ay pagpapala. Hindi sila hadlang. Sila ay pagpapala. Papaano mo lamang palalawakan ang iyong kaisipan sa gitna ng ang Diyos ay nananahimik sa ating panalangin. Kaya nga, paano tayo mag-aantay sa sagot ng Diyos sa ating mga panalangin? Paano ba ang ating attitude? Ano ba ang ating karakter pag naghihintay tayo sa pananalangin sa Diyos, sa pagtawag sa Diyos, mga kapatid? Hallelujah! Purihin ang Panginoon Diyos. Kailan kaya ako kailan kaya maayos ang aking pamilya? Kailan kaya ako maghihintay ng aking mga kasagutan sa aking mga katanungan? Ito ang lagi nating nagiging tanong sa Diyos. Amen? Gaya ni Habakuk, ngayon pong umaga, tayo ay nalayo sa Panginoon. Lord, kailan mo ba ako, Panginoon? Ako ba talaga yung tinawag mo, Lord? Bakit pinahintulutan mong mawala ako sa gawain? Bakit pinahintulutan mong mangyari sa akin ang mga bagay na ito? Ako na may nagiging tapat, pero bakit ako'y nawala sa gawain? Bakit ako'y umalis sa gawain? Bakit ako'y lumayo sa gawain? Bakit mo, Lord, ako inalis? Mali po yung word eh. Kailangan mo itong maunawaan, hindi ka inaalis ng Diyos. Walang nag-aalis sa'yo sa simbahan, ikaw lang ang umalis. Kasi nga, hindi mo maintindihan ang panawagan ng Diyos. Kung lagi ka ba namang nananalangin sa Diyos, kung lagi kang tumatawag sa Diyos, kung lagi kang dumatag sa Diyos, kung lagi kang sumasama sa Diyos, kung lagi kang nagpapasalamat sa Diyos, maunawaan mo ang nais ng Diyos. Kasi lagi ka nakikipag-usap. Ang problema sa atin, bakit ikaw ay nawala sa gawain ng Diyos? Dahil tamad kang manalangin. Mas gusto mo pang kausap ang kapitbahay kaysa doon sa mabuting balita ng Panginoon. Huwag po tayong masasaktan ngayong umaga. Wala pong intention ang pastor makasakit. Kailangan lang nating maintindihan ang tamang pagdilingkod sa Panginoon. Hallelujah, purihin ang Diyos. Walang inaalis sa gawain. Sila lamang ang umaalis. Walang inaalis sa gawain. Sila lang ang umaalis sa gawain. Sabi ng Diyos, Jeremiah chapter 19 verse 2 o chapter 2 verse 19, mararanasan mo kung gaano kapait at hirap at ang tumalikod sa iyong Diyos. Ang sabi ng Biblia, ako ang Diyos na nagsasalita nito. Isa itong buhay na patotoo. Kaya kung may balak kang umalis sa gawain ngayong umaga, pababaunan ka ng isang talata at itanim mo sa puso at isip mo. Sabi ng Biblia, Jeremiah chapter 2 verse 19, pag ikaw ay lumayo sa gawain ng Diyos, pag hindi ka naglingkod sa gawain ng Diyos, pag iniwanan mo ang Diyos, ang sabi ng Biblia, mararanasan mo kung gaano kapait at hirap ang tumalikod sa iyong Diyos. Ako ang Diyos na nagsasalita nito. Basahin mo ang Bible. Basahin mo ang Bible. Ayaw ng Diyos na tayo umaalis. Ang gusto ng Panginoon, manatili tayo sa kanyang gawain. Ang gusto ng Diyos tayo manatili sa kanyang presensya. Ang gusto ng Diyos magtiis tayo habang tayo nasasaktan, lalo tayong nagpapatuloy. Habang tayo kinukorek ng Diyos, lalo tayo nagpapatuloy. Habang tayo kinukorek ng Diyos, lalo tayong naglilingkod sa Kanya. Lalo tayong nagiging tapat sa Kanya. Lalo tayong nagpupuri sa Kanya. Lalo tayong umaawit sa Kanya. Lalo tayong nagiging tapat sa Kanya. Hindi po ito patagalan kung tayo ilang taon ng mananampalataya. Ilang years ka ng mananampalataya, ikaw ay 30 years, ilang years ka ng pastor, kahit pa marami ka naging pastor. Hindi po ito patagalan at ito po ay hindi paramihan. Ito ay patapatan. Ito ay patapatan sa Diyos. Kahit iisang kanyang simbahan, so what? Naging tapat naman siya sa Diyos.
At inaani niya ang kanyang katapatan, pinagpala siya ng Diyos. Kaya nga sa mga panahon ni Habakuk, ang sabi doon, bakit ang Diyos ay walang sagot sa kanilang mga panalangin? Ang sabi ng Biblia, sapagkat ang tao ay nagkaroon ng tinatawag na pusong mapagmataas. Yung mga tao mapagmataas, ayaw nang sila tinuturuan. Ang gusto nila, sila yung palagi nagtuturo. Ayaw nang sila yung kinukorek. Ang gusto nila, sila yung laging kinukorek. Kaya sila yung nawawala sa gawain ng Diyos. Espiritu ng kayabangan, lumayas ka sa loob ng simbahan. Espiritu ng pagpapasakop, lumayas ka sa loob ng simbahan. Yan yung lagi kong panalangin. Espiritu ng rebellion sa loob ng simbahan, lumayas ka, umalis ka. Espiritu ng nagsasalita ng kung ano-ano sa pastor, umalis ka. Walang tatagal sa gawain ng Diyos. Kapag lagi kang lalaban sa pastor, hindi ka mananatili sa gawain ng Diyos. Karanasan ko yan at natutunan ko na yan. Kaya ang pastor matapang mangaral. Matapang ako magsalita sapagkat karanasan ko ang lahat ng aking sinasabi. Tested na ito. Proven na ito. Pero kapag ikaw ay naging tapat sa Diyos, naging tapat ka sa iyong pastor, habang ikaw ay nagiging tapat sa pastor, nagiging tapat ka sa Diyos. Amen? Alisin ang pusong mapagmataas. Hallelujah. Si David, nagkaroon din po ng tanong. Amen. Si David, nagkaroon din po siya ng tanong sa Awit chapter 13, verse 1 and 2. Sabi ni David, hanggang kailan ako? Hanggang kailan mo ako lilimutin, Panginoon? Hanggang kailan mo ako pakikinggan, Lord? Mahapdi na ang aking damdamin, ang sabi ni David. Hallelujah. Hanggang kailan magwawagi ang aking mga kaaway? Hanggang kailan ko mararamdaman ang lungkot sa aking puso? Si David nagtanong din. Ang sabi ni David sa Aklat ng Awit 13, verse 1 and 2, sabi niya, hanggang kailan malulungkot ang aking damdamin? Hanggang kailan magdadalamhati ang aking kalooban? Sa aking nararanasan, sa aking pamilya, sa aking mga anak, sa aking asawa, sa aking mga kaibigan, sa aking kapwa mananampalataya. Ang daing ni David doon, hanggang kailan magkakaroon ng sakit ang aking puso, ang aking damdamin. Minsan, meron mga pangyayari sa ating ganon. Kailangan kanyang makalaya, kapatid. Alam mo kung bakit lagi tayong nasasaktan ng ating kalooban, ang ating damdamin? Ang totoo niyan, ayaw ng Diyos na meron tayong galit. Ayaw ng Diyos na meron tayong hinanakit. Bakit lagi tayong nasasaktan? Kasi, isang pagpapakita yan na hindi ka talaga totoong nagpatawad sa Diyos. Sorry. Pero yun talaga ang totoo. Kailangan natin tanggapin ang katotohanan. Amen? Si David, ganun po nangyari sa kanya. Sabi niya, Lord, hanggang kailan ko ito dadalhin? Hanggang kailan magtatagumpay ang aking mga kaaway? Bakit ang aking mga kaaway na ito? Silang pinagpapala mo, ako'y nagiging tapat. Bakit ako'y naiiwan? Ako'y nagiging tapat, ako'y naiiwan. Hindi po masama magtanong sa Diyos, basta wag ka lang magagalit. Amen? Wag ka lang maiinis. Hintayin mong ipagtanggol ka ng Diyos. Maniwala ka, kapatid. Ipagtatanggol ka ng Diyos. Ipagtatanggol ka ng Diyos. Kung ikaw man ay pinagtatawanan ngayon, isang araw, ikaw naman ang tatawa sa kanila. Biblical yan. Aklat ng Mikas, Kapitulo 7, talatang 10. Ang sabi ni Mikas, dahil siya'y nagkamali, ang sabi ni Mikas, bakit niyo ako pinagtatawanan ng aking mga kaaway? Bakit niyo ako pinagtatawanan kung ako man ay nagkamali, kung ako man ay nagkasala sa akin, Diyos? Hindi ako nagkasala sa inyo. Nagkasala ako sa akin, Diyos. Kung ako man ay nagkamali, hihintayin ko ang pagtatanggol ng akin, Diyos. Hihintayin kong patawarin ako ng Diyos. At kung ano man ang nararanasan ko ngayon, ito'y tanda lang ako'y nagkamali. Ang sabi sa Aklat ng Mikas, Lord, kung ako man ay nagkamali, hihintayin kong ipagtanggol mo ako. At ang sabi ni Mikas, isang araw ako'y ibabangon ng Diyos. Isang araw ako'y itataas muli ng Diyos. At makikita ng aking mga kaaway ang pagliligtas muli ng aking Diyos na buhay. Amen? Marahil tayo itinatawanan. Marahil tayo pinagtatawanan ng mga taong nasa paligid natin, ng mga taong nasa harap natin. Marahil hindi nila tayo maintindihan. Sa gitna ng ating pagkakamali, na tila baga wala na tayong pag-asa, tila baga wala na magtitiwala sa atin. Ang sabi ni Mikas chapter 7 verse 10, ang sabi ng Biblia, mga kapatid, isang araw, itatanyag ng Diyos ang kanyang kabutihan, itatanyag ng Diyos ang kanyang pagliligtas, itatanyag ng Diyos ang kanyang pagpapala sa buhay ng bawat isa sa atin. Ganyang kabuti ang Diyos. Basta wag ka lang susuko, wag kang hihinto, magpatuloy ka para sa gawain ng Panginoon. Hallelujah. Purihin ang Panginoon Diyos. Pangalawa na ating pong pag-aaralan, mga kapatid. Napahaba, no? Grabe ang pagsama ng Diyos. Napahaba. Pangalawa, 4 kasi to. Hallelujah. Pwede nating sabihin at ipaalam sa Diyos ang mga nararamdaman po natin. Pwede nating sabihin, pwede nating ipaalam sa Diyos ang nararamdaman natin. Kasi yun ang gusto ng Diyos.
naghihintay siya na sabihin natin sa Kanya yung kung anong nararamdaman natin, kung anong meron tayo. Kaya wag po tayo magdaramdam sa Diyos. Amen? Wag po tayo magdaramdam sa Diyos. Hallelujah. Habakuk chapter 1 verse 5, ang sabi dito, ang Diyos ay nananabi kay Habakuk na ang sabi ng Diyos, pagmasdan mo ang mga bansa at ang mga bayan, sabi ng Diyos kay Habakuk, pagmasdan mo Habakuk ang mga bansa at ang mga bayan, meron akong dakilang bagay na gagawin sa kanila at makikita mo ang aking pagdiligtas. Yan. Sa gitna ng pananahimik pala ng Diyos, ipinapakita ng Diyos kay Habakuk, sabi niya, pagmasdan mo Habakuk ang mga bayan, ang mga bansa, may dakilang bagay akong gagawin sa kanila. Kasi ang akala ni Habakuk, ang Diyos ay hindi na nakikinig sa kanya. Hindi alam ni Habakuk, tinitingnan ng Diyos ang kanyang karakter, ang kanyang ugali, habang siya'y naghihintay. Ganon ang Diyos. Hallelujah. Purihin ang Panginoon sa kanyang kadakilaan. Sabi dito, masdan mo Habakuk, ako'y gagawa ng dakilang bagay sa mga bayan at mga bansa. Makikita mo ang aking pagliligtas. Iniisip ni Habakuk na hindi na ang Diyos sumasagot sa mga panalangin. Pero may plano na ang Diyos na maganda sa kay Habakuk. Amen? At alam yan ng Diyos ang kanyang gagawin. Mayroon na palang magandang plano ang Diyos. Minsan nakala natin wala pong ginagawa ang Diyos sa atin. May magandang plano na siya. Sinusulat na niya ang gagawin niyang magandang plano sa buhay mo at sa buhay ko ngayong umaga. At makikita mo ang kanyang pagliligtas. Makikita mo ang kanyang mga dakilang bagay na hindi mo kayang ipaliwanag, hindi mo kayang unawain, hindi mo kayang isipin. Ang pwedeng ibigay sa atin ng Diyos na pagpapalat, biyaya sa pamilya natin, sa anak mo, sa asawa mo, sa buong pamilya mo at talong higit sa iyo. Amen? Ito ang nais ng Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. Purihin ang Panginoon sa kanyang kadakilaan. Hallelujah. Sabi dito, wala pong aksidente sa lahat ng mga pangyayari. Sa lahat ng ating pong pinagdadaanan, wala pong aksidente dyan. Aksidente ata na nagkahirap-hirap ang aking buhay, nagkamalas-malas ako, wala pong aksidente dyan. Sabi po dito si Jose. Si Jose sa aklat ng Genesis, ay nagkaroon siya ng panaginip. Ipinakita ng Diyos ang isang pangitain na siya ay matatanyag, na siya ay magiging hari, na siya ay magiging pinuno. Pero hindi sinabi ng Diyos ang kanyang pagdadaanan. Amen? Ipinakita ng Diyos kay Jose, ikaw ay magiging pinuno, ikaw ay aking itataas mula sa kahirapan, ang lahat ng iyong mga kapatid ay yuyuko sa iyo. Pero hindi sinabi ng Diyos ang kanyang pagdadaanan. Ano ang pinagdaanan ni Jose? Ibininta siya ng kanyang mga kapatid. Pinagbili siya, inihulog siya sa balon, nabilanggo pa siya, pinagbintangan siya ay napagbintangan nitong asawa ni Potiphar na siya ay nangangalo niya. Pero ang sabi ng Diyos, tinupad ng Diyos ang kanyang pangako. Pero bago niya narating yon, marami siyang pinagdaanan. Alam ko po, meron po kayong mga matataas na pangarap sa buhay kagaya ko. Pero hindi po siya magiging madali. Lalo higit kung ikaw ay pastor. Kung naghahanap ka ng isang malaking gawain, ito ay tanda ng isang malaking pagsubok. Ng isang malaking pagsusubok. Ito ay tanda ng isang malaking karanasan. Kung gusto mo ng isang malaking gawain, maghahawa ka ng isang malaking simbahan, yan ay tanda ng malaking isang pagsusubok at pagsasanay. Amen? Kaya at ang nais ng Diyos sa bawat isa po sa atin, maunawaan natin. Totoo, ang Diyos mayroon po mga pangako sa atin, magandang buhay sa inaharap. Hallelujah, si Jose ikinulong, nakulong, inihulog, inakit ng asawa, yung pinagbili ng kanyang mga kapatid, ibinilanggo. Yun po ang kanyang pinagdaanan bago niya marating. Bago tumugon ang Diyos sa kanyang pangako, yun muna ang kanyang dinaanan. Ngayong umaga, ano ang iyong pinagdaraanan? Anong hirap, anong sakit ang iyong pinagdaraanan? Pero ang Diyos, maniwala ka, hintayin mong sagot ng Diyos, sasagot ng Diyos sa ating panalangin. Amen? Hallelujah, purihin ang Panginoon Diyos. Yung una po nating pinag-aralan mga kapatid ay, para meron po kayong idea, ay paano natin dalhin ang mga mahirap na tanong sa ating pong buhay. Yun po ang una nating pinag-aralan. Pangalawa po natin pong pag-aaralan ay yung tinatawag na hallelujah. Kinakailangang malaman mo ang sagot ng Diyos sa ating pong kalagayan at mga plano ng Diyos sa atin. Kailangan malaman natin yung mga plano ng Diyos sa buhay po natin. Amen? Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Sa Habakuk chapter 1, ang sabi dito ng Biblia mga kapatid, Lord, ibalik niyo po. Meron ng ginagawa ang Diyos sa mga dakilang bagay. Meron ng mga dakilang bagay na ginagawa ang Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. At ang nais ng Diyos ngayong pong umaga, maunawaan natin ang magandang plano ng Panginoon. Ipinakita ng Diyos sa magandang vision kay Jose sa pamamagitan ng panaginip
at ang buhay niya ay hindi naging madali. Siya naging pinuno, subalit siya dumaan sa matinding pagsusubok. Hindi sinabi ng Diyos ang kanyang pagdadaanan, kundi sinabi lamang ng Diyos ang magandang kanyang hinaharap. May magandang sinasabi ang Diyos sa atin pong hinaharap. May maganda siyang plano, pero hindi natin alam kung paano tayo padadaanin ng Diyos doon. Amen? Pero may pangako ang Diyos. Si David, sabi ng Diyos, David, ikaw ay magiging hari, ikaw ay pinili, ilalagay ka namin bilang hari, at ikaw ang mamumuno sa laksa-laksa, ikaw ang mamumuno sa libo-libong mga tao. Pero hindi sinabi ng Diyos na siya hahantingin ng kanyang anak na si Absalom. Si David, kahit siya hari, siya ay nagtatago sa kanyang anak, sapagkat si David ay papatay ng kanyang anak na itong si Absalom. Yes, naging hari nga siya, tinupad ng Diyos ang kanyang pangako, pero siya ay laging nasasaktan ng kanyang damdamin. Minsan tayo nagiging tapat sa Diyos, nasasaktan ang ating damdamin. Gumagawa ka naman na sa iyong kalooban, nasasaktan tayo. Pero hindi mo alam ang magandang plano ng Diyos. Hinuhubog ng Diyos, pinapadaan ka ng Diyos sa kanyang proseso. Bakit? Dahil kapag inangat ka na ng Diyos, maunawaan mo yung mga taong nasa baba. Amen? Maunawaan mo yung mga taong nandun sa baba. Bakit? Dahil dinaanan mo na. Sabi nga, a good experience is a good advice. Dagdagan natin, is a good preaching. Ang magandang karanasan ay magandang ituro. Ang magandang karanasan ay magandang ipangaral. Praise God. Salamat sa Panginoon Diyos. Pagpalain tayo ng Panginoon Diyos. Hallelujah. May mga puzzle sa buhay natin na kailangan mabuo. Pagka ang puzzle ay magulo na, kailangan mo siyang mabuo. Ganun po ang ating buhay. Minsan ang buhay natin parang puzzle, binubuo pa ng Diyos. Amen? Binubuo pa ng Diyos. At ikaw mismo, minsan ikaw din yung bubuo. Paano ko babuuhin yung puzzle ko sa sarili ko? Minsan mayroong mga kailangang ayusin sa buhay natin. Kaya ang Diyos ay hindi pa sumasagot sa panalangin natin. Subukan mong buuhin ang puzzle sa buhay mo. Subukan nating buuhin ang puzzle sa buhay natin. Amen? Meron tayong karanasan, meron pang mga puzzle. Bakit ayaw mong buuhin? Buuhin mo. Walang puzzle na madali. Pag sinabing puzzle, mahirap. Pag-iisipan mo, paglalaanan mo ng oras, paglalaanan mo ng panahon, paglalaanan mo ng araw. Lalo higit kung meron kang malaking pangarap. Ibig sabihin, malaking puzzle yan. Kailangan mong mabuo. Huwag kang susuko kung ikaw ay tatay, huwag kang susuko sa pamilya mo. Ayan yung isang puzzle. Maraming mga tatay ang sumusuko sa pamilya at hindi nila nabubuo ang puzzle na yan. At kapag nabuo mo na yung puzzle, huwag mo nang guguluhin. Dahil mahirap ulit buuhin. Amen? Ang mga puzzle na mga nasira sa buhay natin, kapag nabuo na natin, huwag mo nang guguluhin. Dahil ang hirap muling buuhin. Amen? Hallelujah, purihin ng Panginoon. Maraming mga bagay ang inaayos ng Diyos habang siya ay nananahimik. Inaayos ng Diyos ang ating pong mga buhay, inihahanda ng Diyos ang buhay ni Habakuk, inihahanda ng Diyos ang buhay natin, at may magandang plano ng Diyos. Jeremiah 29 verse 11, ako lamang ang nakakaalam ng mga panukala upang bigyan kayo ng mga magagandang plano sa inyong hinaharap. Kinakailangan nating matutunan at maunawaan ang mga nais ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Huwag magagalit sa Diyos, huwag maiinis sa Diyos, huwag magrereklamo sa Diyos, huwag magtatampo sa Diyos. Amen? Aklat ng Mikas, Kapitulo 7, talatang 7, ang sabi ni Mikas, Yahweh, ako'y magtitiwala sa iyo, ako'y mag-aantay sa iyo, ako ay magtitiwala sa iyo, ang Diyos ko ay magliligtas sa akin, at kanyang diringgin ang aking mga panalangin. Yan! Ang ganda sa pandinig ng Diyos, di ba? Kahit ikaw ay nahihirapan, kahit marami kang problema, pero ang iyong panalangin, masaya ka, sabi mo, Lord, naniniwala pa ako, diringgin mo ang aking mga panalangin. Naniniwala po ako, Lord, ng asawa ko ipagagalingin mo. Naniniwala po ako, Lord, ang aking asawa, babaguhin mo. Naniniwala po ako, Lord, ang aking mga anak makakatapos ng pag-aaral kahit wala po kami pera, kahit mahirap po ang aming kalagayan. Naniniwala po ako, Lord, ang aking maliit na business, ito po'y pagyayamanin mo. Naniniwala po ako, Lord, ng aking maliit na hanap buhay, ako'y pagtitiwalaan mo. At mula sa maliit, Lord, na aking hanap buhay, ito po'y palalakahin mo. Lord, naniniwala po ako sa aking pagtatrabaho, Panginoon, itataas niyo po ang aking posisyon. Naniniwala po ako na makikita ng aking amo ang aking pong hirap at ang aking pong sakripisyo, itataas ng aking amo ang aking posisyon, at hindi lamang itataas ang aking posisyon, itataas pa ng Diyos ang aking sahod. Amen? Naka-smile ka lang sa gitna ng pinagdadaanan mo, smile ka lang. Huwag kang magtatampo, huwag kang magagalit, huwag kang maiinis sa Diyos. Hintayin mong ipagtanggol ka ng Diyos. Amen? Hallelujah, purihin ang Panginoon Diyos. Ito sabi ni Mika, sabi niya, Lord, si Yahweh, ako'y patuloy na magtitiwala, ako'y patuloy na mag-aantay sa aking mga panalangin na mayroong pagtitiwala, at ang Diyos ay magliligtas sa akin. Ang sabi ni Mikas, ang Diyos ay magliligtas sa akin,
at kanyang diringgin ang aking mga panalangin. Praise God, purihin ang Panginoon sa kanyang katapatan. Sabi dito, huwag magdaramdam, huwag magdududa, huwag maghihinala, na hindi na ako mahal ng Diyos. Hindi na ako bibigyan ng trabaho ng Diyos. Hindi na ako pagagalingin ng Diyos. No, bibigyan tayo ng trabaho ng Diyos, pagagalingin tayo ng Diyos, iingatan tayo ng Diyos sa lahat ng ating pong gagawin. Hallelujah, ang kinakaila. Lord, bakit tayo lagi ako walang pera? Huwag kang magagalit. Isang araw, bibigyan ka ng Diyos niyan. Amen? Sapagkat ang pera ay kapantay ng Diyos. Kapag ikaw ay maraming pera, minsan nakakalimot na tayo sa Diyos. Kaya minsan pinapadaan tayo ng Diyos na tayo walang pera. Bakit? Para tayo tumawag ulit sa Kanya. Para maunawaan natin, ang pera ay galing sa Diyos. Yes, totoo, pinaghihirapan natin, pero lahat yan, galing sa Diyos yan. At kapag nagpagtiwalaan ka ng Diyos sa maliit na bagay, alam mo itong i-handle, pagpapalain ka ng Panginoon Diyos. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Ang sabi dito, tapat ang Diyos at ito'y pinatunayan niya sa cross ng Kalbaryo. Amen. Hallelujah. Natutunan natin tamang paglingkuran ng Diyos. Ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Hallelujah. Tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Ang sabi ng Hebrew chapter 10, verse 36, kinakailangan kayong magtiis ng maikling panahon upang matanggap ninyo mga pangako ng Diyos. Sa mga pangako ng Diyos, kinakailangan natin magtiis ng maikling oras, magtiis ng maikling panahon, magtiis ng maikling araw. Dahil wala ka ngayong maisaing. O so what? Hindi naman tayo mamamatay sa isang araw. Ako nga, nagpapasting ng 5 araw eh. Walang kain, walang inom. Walang kain, umiinom lang ako ng tubig. Nagpapasting ako ng 5 araw. Nabuhay man ako. Hindi naman ako pinabayaan ng Diyos. At sumagot ang Diyos sa aking panalangin. Amen. Kaya pa yung isang araw na hindi ka nakakain, huwag kang magdadamdam sa Diyos. Huwag kang magtatampo sa Diyos. Huwag kang maiinis sa Diyos. Ini-encourage kita ngayong umaga. Ang ating pong pinag-aralan ngayong pong umaga ay papaano mag-antay sa sagot sa panalangin sa Diyos. Paano ka ba maghintay sa panalangin sa Diyos? Paano ka ba? Ano bang ating karakter? Ano bang ating attitude pag tayo ay humihingi? Pag tayo ay mayroong mga hinanaing at daing sa Diyos? Paano ba tayo mag-antay? Ikaw ba'y nagdaramdam? Ikaw ba'y nagdududa? Binibigyan mo ba ang Diyos ng kondisyon? Lord, pag hindi mo ito ginawa, aalis ako. Tinatakot mo ang Diyos eh. Huwag. Pinag-aaralan ng Diyos ang ating karakter, ang ating ugali, habang tayo mayroong hinihingi. Ano ang ating attitude? Kasi minsan, masaya lang tayo pagka yung andyan na, ay salamat Lord, nandito na ang panalangin ko, praise God. Nandito na ang bagong TV, nandito na ang bagong sasakyan, nandito na ang bagong bukas sa business, nandito na, etc. Masaya tayo. Pero bakit pag pinadaan ka ng Diyos sa maliliit na mga bagay, sa mga maliliit na problema, bakit ang bilis magbago ng ating ugali? Natila baga sinisisi, pambihirang Diyos yan. Dami-dami kong problema. Dapat iniisip natin saan tayo nanggaling, saan tayo nagsimula, paano tayo pinagpala, mula sa kahirapan, paano inangat ng Diyos ang ating buhay. Ang Diyos ay tapat. Ang sabi ng Biblia, ano pa ba hindi kayang ibigay ng Diyos? Kahit ang kanyang buhay, ibinigay ng Diyos sa atin. Kahit ang kanyang buhay, ibinigay ng Diyos sa atin. Ano pa ba ang hindi kayang ibigay ng Diyos? Medyo nadadala ako ng emosyon. Amen? Ano pa ba ang hindi kayang ibigay ng Diyos? Naniniwala tayo na anumang bagay ang wala tayo. Ang Diyos ay gagamit ng tao sa atin. Amen? Ang Diyos ay gagawa ng dakilang bagay sa atin. Sa mga anak natin, sa asawa natin, sa pamilya natin. Tila baga ang panalangin may walang sagot ang Diyos. Tila baga, kumusta kaya ang aking mga anak? Makakapag-aral ba siya? Ang aking ba mga anak? Makakapag-enroll ba? Ang pandemic na ito, matatapos ba? Ako po, kung tatanungin niyo po ako, gusto ko pa encourage. Muli po, uulitin ko po, ginagalang ko po ang inyong pananaw. Kahit kailan, pagkalipas po ng 3 buwan, nung unang bagong lockdown, inilagay na po sa aking isip ng Diyos. Huwag magugulo ang isip mo. Sabi ng Diyos, sapagkat ako'y gagawa ng mga dakilang bagay sa pandemic na yan. Hindi ko na po pinapakinggan yan, hindi na po ako nanonood ng Diyos. Dahil hindi siya nakakatulong sa aking spiritual. Imbes na ako ay napapayapa, nagkakaroon ako ng takot, nagkakaroon ako ng pangamba, nagkakaroon ako ng pag-aalala. Kaya yung pandemic na yan, ini-ignore ko na po yan. Pero inuulit ko po, ginagalang ko pa ang inyong paniniwala. Pero kung ako tatanungin nyo, gaya na lagi ko pong sinasabi, mas pinapaniwalaan ko ang Diyos kaysa sa pandemic na yan.
ang Diyos ay gagawa. Walang pandemic sa Diyos, walang mahirap sa Diyos, walang haharang sa Diyos. Kapag ang Diyos ang dumaan, walang pwedeng humarang. Kapag ang Diyos ang nagbukas, walang pwedeng magsara. At sa mga bagay na bubuksan ng Diyos, walang pwedeng magsara. At sa mga bagay na isasara ng Diyos, walang pwedeng magbukas. Marahil ngayon nakasarado sa atin ng mga maraming bagay. Pero isang araw, tandaan mo, ang liwanag ay mananatiling liwanag. At ang dilim ay mananatiling dilim. Amen? Ang liwanag ay mananatiling liwanag. Ito isang pagpapakita na ang Diyos ay magtatagumpay sa kanyang mga anak. Ang Diyos ay mapagtagumpay sa kanyang mga anak. Kaya ngayong umaga, bago ko po ito tapusin, sabihin mo, Lord, salamat sa mensahe. Ako po ay mapagtagumpay. Sabihin mo, Lord, patawarin niyo po ako kung ako po ay lagi nagtatanong. Patawarin niyo po ako kung minsan sinisisi ko po kayo. Mag-pray ka. Nasa ka man lugar ngayon, nasa bahay ka man, nasa duty ka man, nasa trabaho ka man, saan ka man nakikinig ngayong umaga, nasa kwarto ka man. Sabihin mo, Lord, patawarin niyo po ako kung may mga bagay minsan ako ay nagtatanong. May mga bagay na minsan ako ay nagagalit, minsan ako ay naiinis. Patawarin niyo po ako. At muli, Lord, sabihin mo, Lord, mula sa oras na ito, muli po akong magtitiwala, muli po akong aasa, muli po akong aasa. Hindi po ako magdududa, muli po ako magtitiwala na ikaw ang Diyos na sasagot sa lahat ng aking panalangin. Ikaw ang Diyos na magpapala sa akin kasama aking pamilya. Ikaw ang Diyos na magpapagaling sa akin, Lord. Simula sa aking karamdaman, ikaw ang magpapagaling. At simula sa aking maliit na business, ito'y palalakihin mo. At simula sa malaking business, Panginoon, ito'y mananatili at higit pa upang ako'y lalong makatulong para sa iba. Lord, ang pagpapala, Panginoon, na dumadaloy sa aking mga kamay ay ako'y upang makatulong para sa iba. Lord, gamitin niyo po akong instrumento para sa iba. Ang aking pusong maramot, ang aking pusong sakin, Panginoon, palitan niyo po ng pusong matunurin, Panginoon. Sapagkat ikaw may sabi sa aklatang Isaiah chapter 48 verse 18, Panginoon, kung sinusunod mo lamang ang aking mga utos sa iyo, ang pagpapala may dadaloy sa iyo na parang ilog sa batis, parang alon sa dalampasigan na hindi nauubos, hindi natatapos. Praise God! Tandaan mo, take note, Isaiah chapter 48 verse 18. Ang sabi doon, kung patuloy mo lamang susundin ang aking mga utos, ang pagpapala mo'y dadaloy sa iyo na parang ilog sa batis, parang alon sa dalampasigan na hindi nauubos, hindi natatapos. Kung patuloy lamang tayong susunod sa utos ng Diyos, ay pinapagawa ng Diyos, ang pangako niya, ang pagpapala mo'y parang ilog sa batis, parang alon sa dalampasigan na hindi natatapos, hindi nauubos. Excuse. Ito ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin. Tayo po ay manalangin ngayong umaga. Tayo po ay aawit sa Panginoon. Magpapasalamat po tayo sa Diyos. Hallelujah. Ang nasang kamang lugar ngayon, kapatid, seryoso ang Diyos sa iyo. At hindi isang aksidente na narinig mo ang pangaral na ito. Wala po kaming intensyon makasakit ang damdamin, mga kapatid. Mensahe po ng Diyos yan. Gusto natin lumago, gusto natin tumibay. Tanggapin po natin ang pagkukorek ng Diyos. Tanggapin natin, nagkakamali tayo. Tanggapin natin, minsan sinisisi natin ang Diyos. At sabi mo, Lord, ako po'y humihingi ng tawad ngayong umaga. Nandito po ako nagpapakumbaba, Panginoon, muli niyo pong ibalik ang aking pagtitiwala. Muli niyo pong ibalik ang aking tunay na pananampalataya nang walang pagdududa at walang pag-aalinlangan, Panginoon. Sige, mag-pray ka. Mag-pray ka. Hindi man kita nakikita, pero nakikita ka ng Diyos. Hindi man kita maabot ng aking kamay. Cellphone lang ang ating pagitan. Abot ng Diyos ang pangangailangan mo. Abot ng Diyos ang pangangailangan ng bawat isa sa atin. At kung meron kang karamdaman, abot ng Diyos ang lahat ng iyong karamdaman at pwede kang pagalingin. Hallelujah. Kung patuloy lamang tayong aasa at magtitiwala at hindi magdududa sa Diyos. Sabihin mo, Lord, mula sa oras na ito, babaguhin ko na po ang aking ugali. Babaguhin ko na po ang aking karakter. Matututo na po ako mag-antay, Panginoon, sa iyong sagot sa aking panalangin. Hindi na po ako magdaramdam sa iyo, Panginoon. Kagaya ng Mikas, Panginoon, hihintayin ko pong ipagtanggol mo ako. Hihintayin ko po ang iyong pagliligtas, Panginoon. At kung dumating ng araw na ako iyong pinagpala, Panginoon, ako po iyong laging ibaba. Ako po hindi magmamalaki. Pagkas po ako'y lalong magpapakumbaba sa iyo upang lalong mo akong pagpalain. At hindi rin po ako makakalimot sa iyo, Panginoon, kung sa mga pagpapalang ibibigay mo sa akin. Ito ang iyong panalangin, Lord, hindi po ako makakalimot sa iyo. Sa gitna ng iyong katapatan, lalo po ako magiging tapat. Sa gitna na ako'y lagi mo pong iyong pinagpapala, hindi po ako makakalimot. Sa araw ng linggo, ako po'y laging dadalo. Ako po'y laging sasamba. Sa araw ng Miyerkules, lagi po akong sasamba. Oh, glorify your name, Jesus. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Ang puso ko'y laging may awit.
para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang katapatan na walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Sa umaga pagkagising, hallelujah, ngalan mo'y pupuri. Puso ko laging bayawin, lagi kong nararanasan ang katapatan na walang hanggan. Pag-ibig mo laging sariwa sa araw-araw. Amen. Hindi ako magsasawa, purihin ka. Kung lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Di ako magsasawa, purihin ka. Kung pusong lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Oh, salamat Panginoon. Di po ako magsasawang purihin ka, O Diyos. Buong puso't lakas, minamahal kita. Ang mga tao nagmamahal sa Diyos, ang mananampalataya nagmamahal sa Diyos, ang mga pastor, ang mga disciple na nagmamahal sa Diyos, ay hindi siya nagsasawang purihin siya. Hindi nagsasawang awitan siya. Hindi nagsasawang parangalan siya. Oh, hallelujah, Jesus. Buong puso't lakas, minamahal kita. Lagi kang marunong umawit sa Diyos. Laging aawitin, ipapahayag mo ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Hesus. Purihin ka, Panginoong Hesus. Purihin ka. Panginoon, salamat o Diyos sa mensahe mo ngayong umaga. Sa kalakasang espiritual o Diyos. Hallelujah. Hindi mo namin kasama ang pamilya namin, Panginoon, salamat o Diyos. Inaaliw mo kami ng banal na espiritu. Pinapalakas niyo po kami, dakilang Diyos. Dalangin ko, Panginoon, sa buhay ni Brother Jason Laurente, Panginoon. Bigyan niyo po siya ng tamang pusong paglilingkod sa iyo, Diyos. Niyo pong pagtibayin ang pagsasama ng mag-asawang ito, si Sister Malo, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, ang mga kapatiran, palaguin niyo po kanilang espiritual, O Diyos. Ang mga pastor, Panginoon. Huwag po kami makontento, Panginoon, sa kalagayan ng simbahan, O Diyos. Malibagkos, magkapagawa pa kami ng maraming plano, Panginoon, para marami kang ipatupad, O Diyos. Awinin niyo po ang mga nanghihina. Puspusin nyo na yung banal na espiritu at maranasan nila yung pagkilos ngayong umaga. Nasaan man silang lugar ngayon? Nasa kwarto man sila? Nasa trabaho man sila? Nasaan man sila? Alawin niyo po si Brother JC na yung espiritu, Panginoon God. Pastor Balserico, Pastor Daisy, palaguin niyo po, Panginoon. Palaguin niyo pa, kanilang espiritual na buhay, God. Ganun din ang kanilang mga anak, O Diyos. At dalangin namin, Panginoon, mga leader, patuloy niyo pong tulungan, Panginoon God. Oh, glory, hallelujah. Ganun din ang bawat mananampalataya, O Diyos. Lord, dalangin namin, Panginoon, ang pamilya Laurente, O God. Lugar, O Diyos. Manipol family, O Diyos. Latalang ng iyong bayang Israel, Panginoon, patuloy niyo pong ingatan ang iyong bayang Israel sapagkat yan ang aming orasan, Panginoon, O Diyos. Lord, salamat po ngayong umaga. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan. Lord, ang pamilya, salamat po, O Diyos, na nawala ng mga karamdaman, Panginoon, ng aming pong mga kapatiran.
Hindi ko na po kailangan banggitin pa ang kanilang pangalan at apelyido, God. Salamat po sa mga kapatid ng pinagaling mo. Salamat sa dakilang pag-ibig mo, Diyos. Salamat sa dakilang kasagutan sa panalangin namin. Ikaw ang Diyos na tapat. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Ikaw ang Diyos na nagpapagaling at nag-iingat. Ikaw ang Diyos na umaaliw mula sa mga nalulungkot. Oh God, hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon Diyos. Excuse po. Salamat sa magandang mensahe ng Panginoon. Amen. Tunay nga na ang Diyos po ay tapat. Ang Diyos ay patuloy na tumutugon, sumasagot sa ating pag mga panalangin. Itama lang lagi natin ang ating puso sa pagdilingkod sa Kanya. Amen. Itama natin ang ating puso sa mga dakilang bagay na nais gawin ng Diyos sa ating pambuhay. Salamat sa kalakasan. Naubos na naman ang isang oras. Nagawa natin paglingkuran ng Diyos. Nagawa natin parangalan ng Diyos. Nagawa natin purihin ng Diyos. So muli, salamat po sa ating mga kapatid dyan sa lugar ng Saudi Arabia. Sa mga OFW, patuloy kayong pagpalain ng Panginoon. At hanggang sa huli ng ating mensahe, patuloy ko po kayong pinagpipray ang pamilya Chua, pamilya Galang, pamilya Camposano, Manipol, Oroga, Laurente, Nugar, Hallelujah, sa ang pamilya Bilasco, pamilya Galanza, lahat. Di ko man pumabanggit ang inyong mga pangalan. Lord, ang mga PNP Army, lahat po kayo, pinagpipray po namin kayo. PNP Army, mga nurse, mga doktor, mga lahat ng guard. At paalala lang po sa lahat ng mga mananampalataya. Pagka po kayo ay pumunta, saan man ito, Luzon, Visayas, Mindanao, sa lahat ng aking mga kaibigan, lahat ng mga pastor, saan man kayo mapuntang establishmento, tulungan niyo po yung mga guard. Amen? Huwag po tayo magpasaway. Maliit lang ang sahod ng mga gwardya. Kaya lagi niyo po silang uunawain. Napakaliit lamang po ng kanilang sahod. Lagi niyo po silang uunawain, hindi po madali ang kanilang trabaho. Mahirap ang kanilang trabaho. May mga pinagdadaanan din sila na hindi natin alam. Amen? Hallelujah. Patuloy niyo po akong isama sa panalangin na lagi po akong alawin ng Diyos dito sa bahay kung saan po ako nakatira, sa bahay ni Brother JC. Amen? Solo lamang po ako rito. Lagi po ako nasa loob ng bahay, hindi po ako lumalabas. Minsan lumalabas po ako sa mga nakikilala ko rito. Hallelujah. Hallelujah. Solo lang po ako rito. Ang Diyos lamang po ang talagang umaaliw sa akin. Nagbabasa po ako ng Bible, nag-aaral ako kung ano po ang pwede kong ituro everyday. Nauubusan din po ako. Ako ay nagpapasalamat sa Diyos sa inyo pong walang sawang pagsubaybay sa gawain. Salamat sa aking mga pamangkin dyan sa Laguna, sa mga pamilya Manipol. Patuloy po kayo pagpalain ng Diyos. Ganun din sa aking mga apo dyan. Patuloy kayong ingatan ng Diyos. Salamat sa inyo mga panalangin. Kilala niyo ako bilang pastor. Matapang ako magturo. Pero mababa po ang aking loob. Masiyahin akong tao. Sabi nila pagka masiyahin ay mababa ang loob. Amen. Nung ako po ay nasa sanlibutan po kahit magbugbugan tayo suntukan, hindi mo po ako mapapaiyak. Pero sa Diyos lang po ako umiyak. Dahil sa kanyang kabutihan. Dahil sa kanyang dakilang pag-ibig. Hanggang ngayon talagang grabe ang Espiritu ng Diyos. Gustong sumabog sa aking kalooban. Sa kanyang kabutihan. Salamat Sister May sa lugar ng Tacloban. Patuloy kang ingatan ng Diyos dyan. Pagpalain ng Diyos. Manalangin tayo. Ang aking pong panalangin sa second week ng September or third week ng September, masundo ko na kayo dyan. Masundo ko na kayo. Kaya mga mananampalataya, tulungan niyo po ako sa panalangin. Masundo ko na po ang pamilya ko. Hindi po madaling mag-isa. Talagang ang Diyos lang ang kausap ko dito sa bahay. Amen? Pagpalain po kayo ng Panginoon. Muli, good morning to everyone. Sana po nakatulong ito sa inyo. Ang pagsama ng Diyos, ang pagkilos ng Diyos, ang presensya ng Diyos, at ang pabor ng Diyos ay laging sumatin. Pagpalain po tayo ng Panginoon. God bless po.